mga kailangan natin. Siyempre, kailangan natin ng glue gun, tsaka stick glue, or glue stick, I don't know kung ano ba talaga ang proper na tawag dyan, stick glue or glue stick. Ayan. So, kailangan din po natin yung Hello Kitty rubber souvenir. Nabibili po ito sa souvenir store. May butas po ito dito kasi pwede rin siyang gawing keychain kung gusto nyo po siyang gawing keychain. Pero ngayon, gagawin natin siyang souvenir. Kailangan din po natin ng 2x2 na glass. Ayan, 1/4 size na ribbon. Ayan, color pink kasi Hello Kitty. Then, syempre, printed souvenir tag. Tapos, ikakat po natin siya ng paganito. So, ang pagkakat ko po din to, gamit ko po ang puncher. Ang AK puncher. Kaya in-order ko po to online. And syempre, ilalagay po natin siya sa box. Acrylic box na bibili din po ito sa souvenir store. And syempre, pagka ilagay na natin siya sa box, lalagyan din po natin siya ng ribbon na 1 inch. So, mayroon na po ako dito. Ayan, kasi ayan. Ito po ang gagamitin natin. Ililipon po natin dyan. Tapos, bubutasin po natin itong souvenir tag. Gamit naman ang maliit na puncher. Saan na ba yung puncher ko dito? Wait lang. Hinahanap ko po sa magulo kong lock. Yung puncher. Wait, hindi ko po makita. Ang gulo ko po kasi ng mga gamit ko. At ayun, kita ko na. So, ang pambutas ko naman ay ito pong puncher na ito. Ayan, ganyan lang po siya kaliit. Yan, sa kulay blue ko na yan. Ayan, so nabili ko naman po ito sa National Bookstore. Okay. So, yan po yung mga kakailanganin natin for our souvenir. Hello Kitty souvenir. Ayan. At i-prepare lang po natin yan, then roll out na po tayo for the step by step procedure. Okay, hello! Hayaan nyo na po yung mukha ko. Yun muna pong titignan natin. Hindi po kaaya-aya. So, magpo-focus na lang po muna tayo sa paggawa ng souvenir. Hayaan nyo na po yung mukha ko. Saka ako na lang po ipapakita at napaka-tsaka ko po talaga. So, ayan. So, ang una po natin gagawin, ihahanda po natin yung ating base. Ito pong 2x2 glass base. Ayan, pinulasan ko lang siya. Lalagyan po natin siya ng ribbon, yung gilid-gilid niya. Tadang! Ididikit ko siya. Gamit po ang glue gun. So, isinaksak ko na po yung glue gun ko kanina. So, napakadali lang. Hawakan po natin yung glass base na 2x2. So, hawakan ko siya dito. Ipitin ko po yung ribbon. Ayan. Tapos, lalagyan ko po na glue. Tapos, ilalagay po natin yung ribbon. Pak! Napakadali. So, kung kayo po ay nagtitipid, ito po ay isa sa mga pinakamurang souvenir na pwede nyo gawin because this is only 6 pesos. Ang glass base naman po ay 2.50 centavos. 2 pesos and 50 centavos. Ang ribbon naman po ay 30 pesos per roll. So, yun na. And yung acrylic box po ay 10 pesos. So, a total of siguro po ang
cost po nito per souvenir ay nasa 6 plus 2, nasa 22 pesos each. At least social po siya kasi naka-acrylic box. Ngayon naman, kung gusto nyo pa rin pong mas makatipid kasi mahal po yung acrylic box, pwede naman po nating isupot na lang. Yung supot po is nasa 1 peso lang po per piece. So, kailangan din po pala natin ng gunting dito. Ayan, ang gamit ko pong gunting ay map scissors. Binili po ito sa National Bookstore. So, ayan, tapos na po ang glass base natin. Pwede natin siya lagyan ng ball chain kung gusto nyo, kung ipa-plastic niya siya. Pero dito, I don't think kung kakasya po siya dito kung lalagyan pa po natin siya ng ball chain. Pero assemble ko po muna yung acrylic box. Ito, madali lang naman po ito i-assemble kasi pagka binili nyo na po siya, mayroon na po siyang naka-pattern na po siya. Tutupi-tupiin na lang. Ayan. Tupiin. Tapos paano po siya ilalak? May butas po yan dito. Tapos may parang ito pong naka-usli nito. Ipapasok lang po natin sa butas. Shoot lang po natin gano'n. Tapos isushoot din po natin yung flap niya sa butas para mag-lock po siya. Ayan, shoot na siya. So, buo na po yung box. Ganun na po kami. So, isasukat ko lang po siya kung pwede ko pa siya lagyan. Kung maluwang po, lalagyan ko po siya ng ball chain. Okay. So, I guess, may allowance naman siya. Pwede natin siyang lagyan ng ball chain. So, mura ang ball chain po ay nabibili lang din po sa mga souvenir store at napakamura lang. Pagka bibili po kayo ng per roll, this is 220. Pero pwede po kayong bumili ng per yard. And ang per yard po ay makakabili naman po tayo ng per yard at 3 pesos ata per yard. Kung ito naman po ang kailangan nyo, pag per yard na lang po kayo. Since ako po lagi po ako gumagamit, kaya bumili na po ako ng per roll. Kung paramihan po kasi ang gagawin ninyo, makakabili po kayo dito sa isang roll. Ganun lang din. Parang yung pagkakabit ng dito ng ribbon. So, ito po yung nagamit ko na sa So, lalagyan po ng lugan ng juice na melted blue. Tapos, ilalagay lang natin siya. Ayan. And next, ito pong ginagawa ko ngayon ay pagka na-assemble na, i-binibenta or ang price po na bigay ko sa aking mga client ay 35 pesos. So pagkakilala ko hanggang 30 pesos per day. Nakapagsuot. Gusto po Ruby. Alam mo kung medyo nakakalungkot lang kasi may start na po talaga akong channel, kaya lang na-ban po siya or na-suspend kasi yung una kong in-upload ay it's all about creative jeans tutorial, pero doon sa first na upload ko hindi ko pa po in-upload yung step-by-step process nun. So parang sinabi, yung title po nun, creative jeans tutorial, chika lang muna.
Tapos ayun, naban po ako kasi misleading daw po yung title. So it's okay. Gagawin na lang. So ididikit ko na po sa glass base natin itong Hello Kitty. Paganyan. Tatayo lang natin siya. Dadamihan lang natin yung glue para sure na hindi siya tumumba. Tapos ayan lang natin siya. Matayo. Now, pag natuyo po siya, pwede na natin siyang ilagay dito sa box. Lalagyan na natin ng pot. Tapos meron po akong ganito. Dito natin ilalagay yung tag. Pagka binutas natin siya, bubutasin natin yung tag. So, itong puncher pala na binili ko sa online. Memory lane yata sa Facebook. Pinagbilan ko. Okay. Napakaganda po kasi ipapuncher mo lang siya, makakat na siya with design yung printed na tag. Ganun lang kadali. So, meron na tayong tag na gagamitin. May scallop po siyang design. And bubutasin ko po dito ng maliit na puncher. Maliit po yung plus 1/8 po yata ang tawag sa size ng butas nito. So, ayan. Meron na po siyang butas kung saan itakabit. Ito po, hindi ko po alam ang tawag dito tag string tag or yan. Nabili ko naman po ito sa National Bookstore. Kung wala po sa National Bookstore, pwede rin po kayong bumili sa Pandayan. So, mamaya po natin siya ilalak pagka ikakabit na po natin siya. So, ayan po yun na. Pwede na po natin siya ilagay sa box. Tapos, lalagyan naman po natin siya ng ribbon. Ganun naman po padali. Ayan na. So, nai-ribbon ko lang po siya. Ayan, gugupitin. Depende po sa gusto nyong haba. Parang gusto ko mas maiksi. Ayusin ko lang po yung ribbon. Ayan na siya. Then, nilalagay ko na po yung ating souvenir tag dito. So, ribbon. Then, ilalagay. Pa. Ayan na. Ayan naman po. Kadali gumawa ng Hello Kitty souvenir sa napakamurang halaga. So, kung sabi ko nga po, kung nagtitipid po kayo, pwedeng plastic na lang ang gamitin. You can buy plastic ganito, 5x8 po ang size. Ito po, support. 5x8 po ang size. Mabibili din po ito sa mga souvenir stores. Ayan, so kung halimbawa naman po gusto nyo magdagdag dito, flower, pwede lang din po. So may mga nabibili pong good flower. May samples ba tayo, no? Or, ayan.
yung mga ganito po, this is 3 pesos each. So magdadagdag na naman po siya. Pero kung gusto niyo kung mas maganda, pwede po kayo maglagay ng ganito. Pero syempre, mas mapapamahal na naman po yung ating project. Pero kung nagtitipid po kayo, okay naman na po itong ganyan. Diba? So since ako naman, may mga extra naman akong beads dito. Ayan. Ayan. So, para mas maganda, para mas matuwa si client, lalagyan ko na lang po siya ng patong ko siya dito. So, ayan na siya. Ayan. So, dyan na po nagtatapos ang ating Hello Kitty souvenir making or tutorial. Thank you. Bye-bye.